Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Child Eats Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at syempre, eto, pag-usapan natin mga babayan. Mukhang meron pong hindi magandang nangyayari dito po sa mga DDS mga kababayan. Nakakarma na nga po ba sila mga kababayan? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutout tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At lagi natin inihiling 1 view, 1 like po sana mga kaibigan. Okay. So ito, pag-usapan natin mga babayan. Ako po. Tila marami pong kumakalat ngayon sa Facebook at viral na viral po ito pong mga DDS supporters mga babayan at tila nakakarma na po ata itong mga tao na to o sadyang minamalas lang po itong mga DDS mga kababayan. Kasi alam nyo, magbago na kayo, wala kasi kayong ibang ginawa kundi manira sa gobyerno. Wala na kayong ibang ginawa kundi murahin yung Pangulo, 'di ba? Magpakalat ng mga fake news, 'di ba? Magbanta sa Pangulo. Well, hindi na ako ano tawag dito? Hindi na ako magtataka kung bakit ganyan yung ginagawa ninyo kasi yung sinusundan ninyo, ganun din yung ginagawa. Naalala ninyo mga kababayan? Actually, napansin ko nga simula nung nagbanta itong si VP Sara dito kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi natin hindi daw sabi niya hindi so di umano nagbanta. Etong mga DDS sinundan yung yapak netong si VP Sara Duterte at marami na po yung mga DDS na nagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan. At mga nagpapakalat na rin ng mga fake news din, mga babayan. At ngayon, eto, naniningil na ang pagkakataon, mga kababayan. Kagaya nito, itong picture na to, mga babayan, itong picture po na yan, na kung saan meron po nag-fingerprint at palm print, mga babayan. Sabi dito, sumuko sa pulisya si Ernesto Jun Abines, isang DDS vlogger, nang malamang meron siyang standing warrant of arrest for a crime of unjust vexation. As amended by Section 7 of RA 10951 in related to Section 6 of RA 10175. Ito yung kasong isinampa ni dating PNP Chief Nicolas Torre III laban sa kanya. Yung iba kayang mga DDS vloggers na may kaso, kailan kaya aarestuhin? Ito kasi mga babae mahilig magpakalat ng mga fake news. 'Di ba? Akala nila hindi sila hahabulin. Huwag kayo nagpapaniwala doon sa mga DDS vloggers na sinusundan ninyo. Kasi yung mga yung kaya nila ipagtanggol yung sarili nila. May mga pera na yun Kung kayo mga baguang DDS vloggers, huwag na kayong magtangka. Hindi nyo kakayanin. Sabi nga dito, akala ko matapang yan. Todo tanggol pa mga didilis sa kanya. Diba mga babayan? Yan ang problema. Kasi parang hindi talaga sila nag-iisip ng kanilang mga sasabihin. Diba? Basta makapanira lang sila ng tao, makapagsalita sila ng hindi maganda sa mga tao. Magkaroon lang ng engagement, kahit na hate yung kanilang mga sinasabi, kahit na pangit na yung kanilang mga sinasabi laban sa isang tao, ginagawa pa rin nila. At alam natin, meron tayong freedom of expression, mga kababayan. Tandaan natin, meron tayong freedom of expression, pero may limitasyon yan. May limitasyon ang freedom of expression. Hindi mo pwedeng sabihin lagi na meron tayong freedom of expression. Tapos pagka nahuli kayo, sinisiil ang freedom of expression. Tapos biglang may sisigaw ng nagma-martial law na si Marcos. Diba?
Nakuha ninyo yung logic na pinapalabas na itong mga DDS na to. Okay? So ito, paano ko nasabi mga kababayan na tila minamalas na no itong mga DDS? Kasi ito pa isa mga kababayan. Mamaya na yung isa. Ito muna. Oh, DDS actor Archie Almeña, mga kababayan, no? Oh, arestado rin, no? Dahil sa isang kaso. Oh, ayon kay Rita Daniela, bumabalik na ang hustisya para sa mga kababaihan. Dahil sabi dito, mga kababayan, pro-Duterte actor Archie Almeña, hinatulan ng pagkakulong dahil sa may ginawa siyang hindi maganda dito kay Rita Daniela, mga kababayan. Hinatulang guilty si Archie Almeña pala. Hindi Almeña, Almeña. Kaugnay sa kasong acts of, under Article 336 of the Revised Penal Code na isinampa sa kanya ni Rita Daniela. Noon, masaya si kapuso actress Rita Daniela na bumabalik na ang hustisya ng bansa para sa mga kababaihan na biktima ng pambabastos ng mga sospek. No? Sinampaan niya to ng kaso ng pambabastos mga kababayan itong si Archie Almeña. 'Di ba? Oh, sabi dito silent martial law daw, sabi ng mga DDS. O, di ba? Sabi sa inyo. Di ba? Sabi sa inyo mga kababayan, yun ang sasabihin nila. No? Sabihin nila, may martial law ng pinapaano si PBB. Pero kayo ba, tanungin ko, payag ba kayo na yung mga kaibigan ninyo, mga kapatid, o basta mahal nyo sa buhay, no? Na babastusin? Anong mararamdaman ninyo? No? O lagay niyo yung kalagayan ninyo. No, dito kay Rita Daniela. Ano sa tingin ninyo ang gagawin ninyo? 'Di ba? Sasabihin niyo pa rin ba no na mayroong silent martial law? Ganun pa rin ba ang magiging katwiran ninyo? 'Di ba? Ito, sinabi hinatulan na eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, guilty siya. No, dun sa kasong pambabastos niya dito kay Rita Daniela. 'Di ba? So, ano kaya nangyayari mga kababayan, no? Minamalas na ba talaga itong mga DDS? At bukod diyan, mga kababayan, no, bukod sa minamalas ang mga DDS ngayon, mga kababayan, itong isang balita na ipapakita ko sa inyo, may mga DDS din na nababaliw na. Ayan o. Ilang miyembro ng DDS groups nagkakaroon na ng mental issues? Ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagkaroon na ng mental health issues. Ang problema sa pag-iisip dahil tinuluyan na ng ICC ang paghatol labang kay Duterte. Pinagluto na lang ng iilang taga-suporta ni Duterte ng pusit ang karton ni Digong upang may masmasa ng kanilang lungkot. No, yun po yung sabi dito mga babayan. No? Ayan, may nag-post kasi. Kain kami ni tatay ng adobong pusit, October 26, 2025. At yan po ay nakatayo no, doon po sa harapan no, ng karton na picture ng dating Pangulong Duterte. Naalala niyo si Robin, di ba? No? Nagkape kasama si dating Pangulong Duterte. Opo. So, meron bang virus na kumakalat sa mga DDS niya? I love you, Tatay Diggs, sabi dito. No? Oh. DDS groups, nababaliw na. Pinagluto ng pusit ang karton Digong. Kain na kami, tatay. Sabi doon sa nag-comment, may sayad na yata mga yan kinakausap ang karton. Langya, napanis na nga daw yung ulam wag daw galawin kasi daw para daw kay Duterte yung ulam.
Wala na, malala na tong mga to, mga kababayan. Malala na tong mga to pag ganyan na yung tama nila. Pinagtatawanan yung kinakausap ang tatay na namayapa. Tapos yung karton, pinupuri pa lang niya. Animals. Diba mga kababayan, may something na sa pag-iisip na itong mga DDS na to. Lalo na yung mga ganyang pag-uugali. Hindi na healthy yan mga kababayan. Kasi masyado na silang nai-involve. No? Baga, yung anong tawag natin doon, masyado na silang die hard. No? Masyado na silang die hard mga kababayan. Up to the point na ganito na yung kanilang ginagawa. No, ipinagluluto nila ng pagkain yung karton, no? Tapos sa kinakausap yung karton. May nagkakape kasama yung standee ni Digong. Kinakausap yung standee ni Digong. Grabe. Malala na tong mga DDS na to, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo dyan, no? I-comment sa ibabaan yung mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.